Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito ang latest sa ating panahon at maging sa bagyo na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Lumakas pa nga itong si Bagyong Auring at kanina nga po alas 8 ng gabi ay taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometers per hour near the center at ang gustiness niya yung umaabot pa po ngayon sa 90 kilometers per hour. Nasa tropical storm category pa rin ho itong si Bagyong Auring. Sa ngayon, ang kanyang sentro ay nasa karagatan pa ho. Inuulit po natin, nasa dagat pa po yan, wala pa po sa kalupaan. Nasa silangang bahagi ng Mindanao. At ang kanyang lokasyon, particular ho sa 605 kilometers, estimated sa 605 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, yung in terms of wind o yung hangin, wala pa po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero yung mga pag-ulan niya, dahil nga sa trafo, yung extension nitong bagyo, ay pwede na pong maranasan dito sa Eastern Visayas, sa silangang bahagi ng Mindanao, sa Caraga at maging sa Davao Region. So ulitin po natin, yung hangin wala pa pong nararanasan ngayon pero yung mga pag-ulan sa Eastern Visayas at sa Eastern Mindanao ay posible na po dahil sa trough ni Bagyong Auring. Silipin naman natin ang ipinalabas ng Pag-asa na track as of 8 p.m. today. Makikita po natin ang progression nitong si Auring simula ho dito sa parte ng ating area of responsibility. Generally, over the past few days ay westward yung kanyang pagkilos at inaasahan po natin na in the next 24 hours ay westward o pakanluran pa rin ho ang kilos niya. At bukas Friday evening, posible na po itong mag-northwestward at mag-accelerate patungo nga hong sa direksyon na ito, sa bahaging ito ng ating kalupaan. So, ibig sabihin, tatahakin ho nito ang Caraga region, ang malaking bahagi ng Visayas, at ilang bahagi ho ng Southern Luzon, lalong-lalo na ang Mimaropa region, posible pong daanan ng sentro mismo ng bagyo. Mula ho dito sa Caraga region, Visayas, inland, at maging dito sa Mimaropa region, ay posibleng daanan ho ng sentro ng bagyo o inaasahan nating dadaanan ng sentro ng bagyo. Kaugnay dito nakataas ang signal number 1 sa Davao Oriental at maging sa Davao de Oro, particular ho sa mga municipalities ng Pantukan, Maragusan, Compostela at maging sa New Bataan. Sa mga nabanggit nating lugar, sa ngayon ho ay meron pa tayong lead time na about 36 hours. Meron pa tayong sapat na oras para makapaghanda dahil sa ngayon, hindi ibig sabihin na nakataas ang signal number 1 ay may hangin na po agad. Binibigyan pa ho tayo ng sapat na oras para makapaghanda dahil meron pa tayong about 36 hours bago ho maranasan ang gusty winds o yung mga pagbugso ng hangin na dulot nga ni Bagyong Auring. At dito nga sa progression, base na rin sa progression na ipinalabas ng Pag-asa, yung track ho nito, makikita po natin that over or in the next 5 days, ay nasa loob pa po ito ng ating PAR. So medyo mahaba-haba po yung ating panahon ng pagbabantay at pagmonitor dito sa bagyo. At syempre, lalong-lalo na yung paghahanda, especially sa mga susunod na oras at araw, ay pinaghahanda natin ang ating mga kababayan. Nakataas pa rin ang ating gale warning ngayon sa mga baybaying dagat ng Northern at Central Luzon at sa Eastern Seaboard ng Southern Luzon, Eastern Seaboard ng Visayas at Eastern Seaboard ng Mindanao. Ibig sabihin, hindi pa rin pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon pa rin hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng ating karagatan doon. Samantala, ang trough ng Tropical Storm Auring, posible na pong makapagbigay o makapagdulot ng mga pagbuhos ng ulan at pagkidlat pagkulog sa Caraga at Davao Region tonight ho yan hanggang bukas ng gabi. Habang sa Saturday naman, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ang inaasahan sa Caraga Region, Davao Oriental at Davao de Oro at gayon din, katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang inaasahan sa Eastern Samar, Piliran, Leyte, Southern Leyte, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, sa Davao del Norte, habang light to moderate rains naman sa Central Visayas at sa natitirang bahagi pa ng Northern Mindanao, sa Northern Samar, Lanao del Sur, Cotabato at maging sa Davao City.
Atin pong paalala sa ating mga kababayan, especially sa mga nabanggit natin, kung saan ay posible ang malakas na mga pag-ulan dahil nga kaya sa passage nitong si Auring. Mag-ingat ho tayo at abiso po natin iba yung pag-iingat at paghahanda, lalong-lalo na sa mga susceptible areas such as low-lying areas kung saan ay very possible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. So again, pinag-iingat po natin sa mga pagbaha, sa mga hazards na dulot ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin itong paparating na bagyo, may dala po itong madaming ulan. At kasama na rin ho dyan ang kanyang hangin dahil nga pwede pa itong mag-intensify into severe tropical storm. Inaasahan din ho natin, in the next 48 hours, posible pa mag-intensify o lumakas pa itong si Bagyong Auring into severe tropical storm. Kaya patuloy po tayong magantabay sa mga updates ng Pag-asa. Yan muna ang latest mula dito. Ito po si Lori de la Cruz.